Hello everyone, this is me again, Gazel. I'm a registered pharmacist since 2010 and the owner of Med7 Pharmacy. So for today's mini vlog, I'm just going to tackle ano ba yung mga fast-moving na OTC medicines for kids. Kung meron kang anak na 2 years old to 6 years old and toddler, so ano ba yung mga dapat na meron ka? Alam mo naman yung mga age na yan, very common sa kanila madapuan ng mga sakit. And dapat meron ka nito sa bahay mo, at least in case na kailanganin mo, hating gabi ang hirap bumili ng gamot. So, I'll just enumerate top 10 medicines na you should have at home as a mom. So, number 1, syempre, kapag may lagnat yung bata, is you should have paracetamol. So, ito yung binibigyan natin kapag may lagnat or yung simpleng masakit daw ang ulo nila or masama ang pakiramdam, merong parating na flu. So, we have different brands. Pwede naman generic. Wala naman pagkakaiba yon. Sa bata, magkakaiba lang normally yung flavor. Meron silang preference, diba? So, we generally have Biogesic, Calpol, Tempra, and meron din kaming generic na paracetamol. So, yun yung dapat meron ka lagi sa bahay. And next naman is, syempre kapag may sipon, merong runny nose, or barado yung ilong. Yun yung pinakang common. So, binibigyan natin normally is cetirizine, meron din namang generic, meron din namang branded, Allerkid, Alnex, and sa mga may baradong ilong, itong combination na phenylephrine with chlorphenamine. So, ito nakakaantok to. So, mas maganda minsan yung nakakaantok para makatulog ng mabuti yung bata. So, itong cetirizine, hindi siya masyado nakakaantok. So, lalo na kapag nagsa-school, normally yung mga hindi nakakaantok ang binibigay natin for colds. And then for cough naman, we normally give, depende sa kung anong klase ng ubo. Meron tayo para sa mga ubo na may plema. So, we have mucolytic or ambroxol. O kaya naman kung merong yung ubo na wala naman masyadong plema or may plema pero sobrang kate yung ubo siya ng ubo, lalo na sa gabi. Meron tayong itong combination ng guaifenesin and dextromethorphan na Robitussin DM. And kung ang ubo naman ay hindi mo sigurado at saka may halong sore throat na meron ng complaints yung bata na may sore throat, so binibigyan natin is Lagundi. Pwede rin to sa kahit na anong type ng ubo, whether dry cough, wet cough, tapos may kasamang sore throat. Tapos ito talaga yung para sa mga chesty cough. So Lagundi, anti-asthma rin to, pero OTC lang to. So we have these brands na Ascof, Plemex, and meron din tayong mga generic na mga Lagundi syrup. And another ones are, syempre, kapag minsan masakit yung ngipin ng bata. Hold on. Yan. So, kapag masakit yung ngipin, pwede nating bigyan ng ibuprofen or meron ding brand to ng Dolan tsaka Advil. So, ito yung mga para naman sa mga sakit ng ngipin. And syempre kapag merong lagnat, merong flu, dapat hindi natin kakalimutan mag-hydrate. So, we have different types of oral rehydration solution. Meron tayong Pedialyte, Viva-Lite, tsaka ayan, Viva-Lite. Tapos yung iba naman yung mga nakasachet. We have Hydrate and meron din nakasachet si Viva-Lite. So these are the oral rehydration solution. And of course, Pocari pala. Maganda rin ang Pocari na ibigay sa mga toddler kung meron silang lagnat, ubo, dapat i-offer yan, lalo na kapag nagkakaroon ng cough yung bata para mas mailabas na yung ubo. And ano pa ba yung mga common conditions? Normally, minsan kapag nagtatai yung bata, so bibigay lang natin syempre itong oral rehydration solution or itong Ursiflora na probiotics. So, ito rin normally pinaprescribe ng mga pedya. Pero, much better na i-consult with your pedya kapag bibigyan ng mga gamot na to. And last but not the least is yung mga topical, yung mga kate-kate, mga allergy. So, ako I generally recommend Calmoseptin para to sa mga rashes or any kate-kate. So, I hope this content is helpful. If you have questions about these OTC medicines for kids or for toddlers, chat lang kayo or message lang kayo here on TikTok. Bye!